Hello listeners! Panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Ang kwento na puno ng galit, pagkamuhi, paghihiganti, sakit at paghihirap ng trahedya. Dalawang taong nagmamahalan, ngunit paghihiganti ang nais. Pauwi na si Sandra galing school na may maramdaman siya na parang may sumusunod sa kanya kaya nagsimula siyang kabahan. Mas binilisan niya ang paglakad niya. Andun pa rin ang mabilis na kabog ng dibdib niya. Huwag naman sanang tamang hinala niya. Bakit kasi hindi na lang ako nagtaksi? Mahinang bulong niya habang tuloy pa rin sa paglakad. Mabilis niyang nilibot ang tingin niya sa paligid. Madilim na. Humigpit ang hawak niya sa bag niya na makita niya ang itim na van sa likod niya na mas lumalapit sa kanya. Walang katao-tao sa paligid. Tayong mga puno lang sa gilid ng kalsada nakikita niya at ang mga ilaw sa poste lamang nagbibigay liwanag sa daanan. Kung sisigaw siya, siguradong walang makakarinig sa kanya. Wala naman siyang pagtataguan kaya ang choice niya lamang ay tumakbo. Magkahalong kaba at takot na ang nararamdaman niya. Kulang na nga lang tumakbo siya sa sobrang takot na nararamdaman niya ngayon. Tahimik siya nagdasal na sana'y walang mangyaring masama sa kanya at makauwi siya ng ligtas. Bakit pa siya sinusundan ng van na ito? Ano ba ang kailangan nila sa kanya? Tanong niya sa loob niya. Kung kikidnapin siya, na sana wag naman, wala naman silang mapapalai. Wala siyang pera. Uli na siya, tumaasa lang siya sa pera na nakukuha niya sa papaluging kumpanya ng daddy niyang minamanage ang dati nilang katiwala na hindi niya mabitawan kahit papalugin na. Ang bahay at ang kumpanya lamang nilang tayong naiwan sa kanya ng mga magulang niya. She can't afford to lose it. Halos mangiyak-iyak siya na makita na wala ng charge ang phone niya. Gusto man niyang humingi ng saklolo, hindi niya kaya. Nakasunod pa rin ng van. Mas bilisan niya lang ang lakad niya na halos patakbo na. Hindi niya alam kung ano ba ang kasalanan niya tinahabol siya ng mga ito. Isa lang ang nasa isip niya. Baka gagawin sa kanya ang mga napapanood niya sa mga balita. Wala siyang kalaman-laman kung sakaling mahuli siya at patayin. Wala rin maghahanap sa kanya kung sakali. Walang pamilyang maghahanap at mag-aalala sa kanya. Nagsimulang magtubig ang mga mata niya. Natatakot talaga siya sa maaaring kahinatnan niya. Lumuwag lang ang dibdib niya na makita ang ilaw ng paparating na taxi. Akmang ipapara niya ng taxi ng ang van ang sumunod sa kanya ay tumigil sa gilid niya at mula doon may lumabas na mga lalaki at dali-dali siyang inambahan at tinakpan ng bibig. Muling nabuhay ang takot sa dibdib niya at nagpumiglas. Pilit itong kumakawala pero malakas sa mga nakahawak sa kanya. Kasabay ng pagtulo ng mga luha niya, ang pagkakahilo niya dahil sa amoy ng panyo na nakatakip sa kanya. God, save me! Ani ng utak niya bago maramdaman ang panghihina. Nubukan niyang ibukas ang mga mata niya pero nilalamon na siya ng dilim. Bumigat ang katawan niya and everything is unknown. Nagising siya sa isang malaking kama. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at nasapo ang ulo nito dahil sa sakit. Inilibot nito ang mata niya sa itim na kwarto at muling nabuhay ang takot ng malala kung ano nangyari at kung bakit siya nandito. Nasaan ako? Takot na bulong niya. Hindi pamilyar ang malaking silid na kinalululanan niya ngayon. Bakit siya dinala ng mga lalaking yun dito? Ano ang kailangan nila sa akin? Papatayin ba nila ako? Mga tanong na gumugulo sa isip niya. Dali-dali itong pumunta sa pintuan at sinubukang buksan to pero nakalock. Kailangan niyang tumakas. Hindi niya alam kung anong kahihinatnan niya rito. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sigaw niya at kinalampag ng kinalampag ang pinto. Sigaw pa rin siya ng sigaw pero wala siya nakuhang tulong. Naibot niyang mata sa napakalaking kwarto at umisip ng paraan para makatapas dito. Pinunasan niyang luhang kumawala sa mata niya dahil sa takot at kabang nararamdaman siya ngayon. Dinasal niya na sana'y may magligtas sa kanya. Maya-maya pa'y natigilan siya nang maramdaman na parang magbubukas ang pinto. Naganap siya ng pupwedeng ipanlaban sa tao sa labas pero wala siya makita. Nang tuloy na itong mabuksan, magkahalong takot at galit ang bumukas sa mukha niya. Nakayom niyang kamao niya. Ramdam ang panlalamig ng katawan niya at panlalambot ng mga paa niya. Nagtama mga mata niya at ang madilim at nanilisik ng mga mata nito. Miss me? Walang emosyong sabi nito habang diretso pa rin ang tingin sa mga mata niya. Lumakad siya papunta sa kanya, kaya wala sa sariling napaatras ito. Napapananok siya tuwing magtatama ang mga mata nila. Nagtatagis ang bagang nito at madilim ang mga mata. Di niya magawang di tumitig sa mukha ng lalaki. May makapalitong kilay,
mapupulang labi. Kulay abongo nito lang emosyon ng mga mata at matangos na ilong. Napakagwapo nito pero wala siyang pakialam. Siya ang kahuliuriang lalaki na gusto niyang makita. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong niya. It's been 2 years. Nasa harapan na niya ulit ito, ang lalaking una niyang minahal. Inilang hakbang nitong pagitan nila na kinaupo niya sa kama. Agad naman siya nagsumiksik sa headboard ng kama na akala mo mapaprotektahan siya nito. Kita ang takot sa mga mata niya na ikinangisi ng lalaki. Yes, the one and only. Nakangisi nitong sagot na kinunlok niya. Gusto niyang maiyak pero pinipigilan niya. Ayaw niya maging mahina sa harap ng lalaking ito. Kailangan maging matapang siya sa harap ng lalaking dahilan ng pagkamatay ng pamilya niya. Anong kailangan mo sa akin? Pakawalan mo ko, demonyo ka. Matapang na sigaw niya dito. Papatayin din ba siya nito kagaya ng ginawa niya sa mga magulang niya? You are still the little girl na nakilala ko. Nakataas ang sulok ng labing komento nito. Hindi kita kilala. Sinubukan niyang itago ang takot niya at lakasan ng loob niya. Lumundo ang kama nang lumapit siya rito. Muli niyang siniksik ang katawan niya sa headboard ng kama. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang takot sa kaharap. Unti-unti tumulong mga luha niya nang hawiin itong mga ilang hibla ng buhok sa mukha niya. Natatakot siya. Wala kang karapatang kalimutan ako, Sandra. Malamig na tura nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Ramdam niya ang pagkabog ng dibdib dahil sa pagtawag nito sa pangalan niya. Anong kailangan mo sa akin? Muling tanong niya. Ngumisi naman to't pinunasan ng mga luha na kumawala sa pisngi niya. Bakit mo ako dinala dito? Dagdag niya. Ikaw mismong kailangan ko. Ani niya sa malamig na boses. Sinamaan niya to ng tingin kahit natatakot siya. Ano namang kailangan niya sa kanya? Pakawalan mo ako. Muling usal niya sa matapang na tono. No, you will stay here until I want you to. Ani niya na ikinailing niya. Paglalaroan lamang siya nito tapos papatayin din siya gaya ng ginawa niya sa mga magulang niya. Sumabog ang galit sa dibdib niya at mabilis niya itong tinulak at umalis sa pagkakasiksik sa kama at umarap sa kanya. Namumuhi siya sa lalaking to. Wala kang karapatang gawin sa akin to. Ipapakulong kita. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Mamamatay tao ka? Sigaw niya dito. Di niya mapigilan ang pagtulo ng luha niya dahil sa sakit at galit. Nagtagis ang bang nito dahil sa sinabi niya. Ipakulong mo ako kung kaya mo. I know you know na hindi mangyayaring gusto mo. You don't have any choice but to stay here with me and experience hell. May mapaglarong ngisi na ang sumilay sa mga labi nito na lalong ikinagalit niya. Oo, alam niya na kumpara sa kanya mahina siya. Hindi niya kakayaning labanan na makapangyarihang katulad niya. Pero ang di niya maintindihan ay bakit ginugulo siya nito. Hindi ako natatakot sa iyo. Ines na sabi niya. At wala akong pakialam sa iyo. Pakawalan mo ako. Puno ng lakas pang saad niya. Tumayo naman ito at walang emosyon na lumapit sa kanya. The door is open. You can leave. Anitong ikinakunot ng noon niya. Baliw na ba to? Kinidap siya tas ngayon para lang siyang pinaglalaroan na paaalisin? Bahala na. Ang mahalagay makaalis siya dito. Ayaw niyang makitang mukha nito. Sobrang galit siya sa kanya. Pumihit siya patalikod dito at dali-dali nagtungo sa pintuan nang muli itong magsalita. Leave for now, Sandra. We will meet again soon. At sisiguraduhin kong hindi ka makakawala sa akin. Makahulog ang saan nito. Gulat siyang napatingin dito dahil sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Nasa akin ka at pagmamayari kita. Hindi mo ako pagmamayari. Matigas na saan niya. Pagmamayari na kita ngayon, gustuhin mo man o hindi. Ano bang pinagsasabi nito? No, iling niya. Hindi niya hayaang paglaruan siya nito. Hindi siya laruan na pwedeng angkinin lang at namumuhi siya dito. Hindi ako laruan para angkinin mo. You are a toy for me. Anito't naramdaman niya ang kaunting kirot sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Mr. Henderson, pinutol niya. Eros, call me Eros like how you used to call me. Malamig ang turan niya. Hindi niya pinansin ang kakaibang kabog ng dibdib niya at matapang niya itong hinarap. Hindi ako laraan at hindi mo ako magiging laruan. Ani niya bago siya talikuran. Mabilis siyang lumabas. Muntik nang bumigay ang mga paa niya na makalabas siya. Pinunasan niyang luha niya at patakpong lumabas sa malaking bahay ng lalaking iyon.
Bakit kailangan niyang bumalik sa buhay niya at sabihin pagmamayari na siya nito? Hindi siya laruan at isa pa ayaw niya itong makita. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya. Gulong-gulo ang isip niya. Hindi niya alam kung bakit siya nito dito dinala at aangkilin at sasabing laruan lang siya para dito. Mabilis siya nakalabas sa bahay na yun at agad pumara ng taxi na masasakyan. Tulala lang to habang nakatingin sa dinaraanan. It's been 2 years mula nang huli sila magkita sa korte, kung saan na-dismiss ang kaso niya dahil walang matibay na ebidensya na siya ang pumatay sa mga magulang niya. Pagkatapos noon, naglaho na siya na parang bula at naiwan siya mag-isa. She used to know him pero hindi niya ito kilala ngayon. Okay ka lang ba, Iha? Naibiling naman ang atensyon niya sa driver na nakatingin sa kanya mula rearview mirror. Doon niya lang napagtantong umiiyak na pala siya. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha niya at pilit nang umiti dito. Ayos lang po ako. Saad niya na kinatango ng driver. Sumariwa na naman kasi ang mga alaala na matagal niya nang nilimot. Bakit ba kasi siya nagpakita ulit? Bakit siya ginugulo ulit nito? Ano ba ang kasalanan niya para ganitohin siya? Bakit siya bumalik? Pagkarating niya sa labas ng bahay niya, nagulat pa na makitang nasa labas ang mga gamit niya at inilalabas sa iba pa niyang gamit sa loob ng bahay. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa bahay nila. Ma'am, bawal na po kayong pumasok. Pigil ang gwardya na napakulot ang noon niya. Anong ginagawa nila sa bahay niya? Ano? Bawal? Manong bahay ko po yan. Buwelta niya. Sorry po ma'am, pero may nakabili na po ng bahay na yan at di na po kayo pa pwedeng pumasok. Paliwanag niya. Baka sa mukha niyang kalituhan sa nangyari. Bakit ayaw siyang papasukin sa bahay niya? Pero wala akong natatandaang ibinenta ko tong bahay. Niloloko niyo po ba ako? Naguguluhang tanong niya pa. Hindi po ma'am, si Sir Henderson na pong may-ari niyan. Sagot nito na kinagulat niya. Hindi, mangyaring wag. Ibig mong sabihin, Eros Henderson? Kinakabahan niyang tanong. Opo, sagot nito. No, this can't be. Hindi pwedeng mawalang bahay na to sa kanya. Nandito ang lahat ng masasayang alaala nila ng pamilya niya. Napakuyom ang kamay niya dahil sa galit na nararamdaman niya. Ano ba talagang kailangan niya? Bakit niya ginagawa to? Tanong ng isip niya. Naratnan niya pa doon ang katiwala ng daddy niya na siyang nagpapatakbo sa maliit nilang kumpanya na papalabas ng bahay nila kasabay ng mga lalaking bumitbit sa mga gamit niya sa loob. Tito, ano pong nangyayari? Bakit po nilalabas ang mga gamit ko? Alalang tanong niya. Bakit po nabili ni Eros yung bahay? Mukha namang nagulat to sa pagdating niya. Ngunit napalitan din niya ng malungkot na emosyon. Sandra, na-bankrupt ng kumpanya ninyo. Sagot nito na kinabigla niya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa sa narinig. Hindi lingid sa kaalaman niya. Napapalugi na ang kumpanya nila pero akala niya masasalba niya pa ito. Nagkamali siya. And I am appointed to liquidate all the company's asset at kabilang doon itong bahay ninyo para makabayad ng utang. Paliwanag niya. Napaupo siya dahil sa narinig. Bakit puro kamalasan na nangyayari sa kanya? Nakatadahan na ba siyang maghirap? Ano pong gagawin ko dito? Saan ako pupunta? Saan ako kuha ng pera para sa pag-aaral ko? Humihikbing bulong niya. Hindi ko alam, Iha. Biglaan na lang din ang pagsulpot ni Mr. Henderson para bilhin ng ibang company assets ito at ang kabilang bahay ninyo. Paliwanag niya na kinatingala ko. Kung hindi tayo makapagpabayad sa lahat ng utang ng kumpanya, makukulong tayo. Kaya wala akong choice kundi ibenta kay Mr. Henderson lahat. Dagdag paliwanag niya. Si Eros, ano bang paka niyo sa kanya? Bakit niya ito pinahihirapan kahit una pa lang? Ito na ang may kasalanan sa kanya. Tito, nandito pong lahat ng alaala namin ni na Mommy. Ito na lang pong natitira sa akin. Hindi po ba pwedeng itira sa akin to? Humihikbing tanong niya. Wala na akong magagawa, Iha. Hawak na lahat ni Mr. Henderson. Siya na lang pakiusapan mo. Anitong kinailing niya. Ayaw niya na itong makita pa. Galit na galit siya dito. Wala na po bang ibang paraan? Tito, baka naman po may babalik pang bahay sa akin. Wala na po ako mapupuntahan. Humihikbing tanong niya. Dinilohan naman siya ng tito niya at tinapik ang mga balikat niya. Wala na tayong magagawa, Iha. Nasa kamay na ni Mr. Henderson lahat ng to. He told me na alam mong gagawin ko sakaling gusto mo itong maibalik sa'yo. Anito na kinatigil niya. Anong gusto niyang gawin ko? Tanong niya sa isip niya. Puro ng katanungan ng isip niya nang iwan siya ng tito niya. Hindi siya nito po pwedeng isama sa kanila dahil mag-isa lang ito na nangungupahan sa maliit na apartment.
Tulala siya habang nakaupo sa gilid ng kalsada sa labas sa madilim nilang bahay na ngayon bahay na ni Eros. Wala siyang mapupuntahan ngayon. Wala siyang sapat na pera para mangupahan at ayaw naman niyang iwan ang bahay nila. Hindi niya ito isusuko lalo na sa lalaking yun. Muling niyang silulyapan ang bahay nila. Ang bahay kung saan siya naging masaya. Hindi niya kayang mawala ito kaya kahit ayaw niya ay tumayo siya at pinitpit ang mga gamit niya. Kukunin niya ang bahay sa kahit anong paraan. Natagpuan na lang niya ang sarili niya na pumapara ng taxi, pabalik sa bahay ni Eros. Pagdating doon, sinamaan siya ng isang sa mga katulong na puntahan ng lalaking yon. Huminto sila sa library room na kung saan pagpasok niya pa lamang nakangisi na to sa kanya. Nakaupo ito sa swivel chair niya at tahimik na pinaglalaroan ang isang baril na kinatatakot niya. Ang kaba sa dibdib niya ay sobra-sobra. I told you, babalik at babalik ka sa akin. Anito tinawakan niya ang kamay niya para mapigilan ang panginig sa lalaking kaharap niya. Ibalik mo na ang bahay ko. Yun na lang ang meron ako. Yun na lang natitirang alaala ko sa pamilya ko. She don't want him to see her cry but she can't help it. Kusa nagdaglagan ng mga luha niya. She hate it. Naging mahina na naman siya. Inilapag niya ang baril na hawak niya at lumapit papunta sa kanya na kinatakot niya. You really want that house? Bulong nito na makalapit siya sa kanya. Mabilis siyang tumango. Oo, gagawin kong lahat ng gusto mo kahit ano. Ibalik mo na sa akin ang bahay. Pagsusumamo niya, tinitigan siya nito diretso sa mata. Ang kulay abong mga mata nito ay walang emosyon. Bakit niya ba ginagawa to? You will do anything? Tanong nitong mabilis siyang ikinatango. Lahat, sagot niya. Pinasadaan siya nito ng tingin. If I say I wanted to take off your clothes, would you do it? Malamig ang tura nito na kinalamig ng katawan niya. Humigpit ang kapit niya sa lilayan ng t-shirt niya dahil sa sinabi nito. Nanlalamig ang mga kamay niya. Anong ibig sabihin niya doon? Ano? Nauutal pang tanong niya. Gagawin niyang lahat, may balik lang ang bahay nila, pero hindi niya yata kayang gusto nito. Hindi niya ipinagbibili ang sarili. Dumako ang mga mata nito sa mga kamay niya na nanginginig kaya agad niya itong tinago sa likuran. Kaya nabalik ang tayo nito sa takot niyang mga mata. If you can't do that, marry me instead and give me a child. Sabi nito na kinalaglag ng panga niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi nito. Hindi kita mahal. Sabi niya na makakuha siya ng lakas ng loob. Nangako siya sa sarili niyang pakakasalan niya lamang ang taong mahal niya. Hindi naman kailangan mahal mo ko eh. Kung gusto mo ang bahay, magpakasal ka sa akin at gagawin mo ko anong gusto ko. Kalmado niyang sabi. Bakit mo ginagawa to? Bakit Eros sabihin mo? Naguguluhang tanong niya. I want you to suffer. Walang emosyon niyang sabi. Mahina siyang natawa dahil sa sarili niya. Why she need to suffer again? Ano ba ang kasalanan niya rito? To make me suffer? Why? Hindi pa ba sapat yung buhay ng pamilya ko para maging kabayaran? Pinatay mo sila, di ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Ba't mo ginagawa to? You should be in jail. Puno ng galit na sabi niya pa. Nagtagis ang bagang niya at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Aray, let me go. Nasasaktan ako, ano ba? Daing niya dahil pakiramdam niya. Nagpapasa ng braso niya sa higpit ng pagkakahawak nito. Nagpupuyo sa mga mata nito sa galit at natatakot siya. You don't know everything. Kayo ang may traso sa akin, hindi ako. Madiin itong sabit sa kagalit na binitawan ng braso niya. Mabilis niyang hinawakan ang braso niya at tinaplos ito. Ano bang hindi ko alam? Tanong niya. A lot. Maikling sagot nito. Di sabihin mo sa akin. Why would I? Tinignan siya nito ng diretso sa mata. I want to make you miserable day by day. Gusto kong makita kung paano ka mabaliw sa kakaisip ng mga bagay na hindi mo alam. Natahimik siya sa sinabi nito. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Wala siyang maalalang ginawa niyang masama sa kanya. If you badly want your house, marry me. Kung tatanggi ka, then you can leave now. But I will make sure to leave you with no choice. Ani niya bago tumalikod sa kanila. Mariin siyang pumikit at humugot ng malalim na hininga bago siya muling magsalita, kasabay ng pagturo ng mga luha niya. Pumapahayag na ako. Basta ibalik mo ang bahay ko. Wala pa ring emosyon tong humarap sa kanya. May kinuwang envelope sa table niya at inihagi sa kanya. Sign it. From now on, I own you. Anito at bago siya iwan sa loob ng library niya. Wala siya nagawa kundi humikbi at pumirma. Sandra's POV. Inabot ko ang envelope, lula ng marriage certificate na pinirmahan ko kanina.
Tahimik tong kumakain agad namang napatigil nang lumapit ako at iniabot sa kanyang certificate. Labag man sa loob ko, kailangan kong gawin. Diretso niya akong tinignan bago kinuha ito. Uminom siya ng tubig at pinunasan ng bibig bago muling bumaling sa akin. Napirmahan ko na. Ibalik mo na ang bahay namin. Matigas na saan ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin at kinuha ang cellphone sa gilid niya. May kung sino siyang tinawagan. Hey Carl, I have the marriage certificate. Pwede mo bang iparehistro? Aniya. Napakuyom ang mga kamay ko. Wala nang atrasan to. Napahagat ako sa ilalim ng labi ko para pigilan ang maluha. Hindi ko pinangharap maikasal sa kanya. Hindi, kailanman. Okay, ipapadala ko sa iyo ngayon. Thank you. Aniya bago binaba ang phone niya at sinenyasan ng isa sa mga katulong niya na lumapit sa kanya at iabot ng certificate na binigay ko. Ipadala niya to kay Attorney Carl. Utos niya na agad namang sinunod ng katulong. Muling bumaling ang tingin niya sa akin. Ibalik mo na ang bahay ko. Ginawa ko ng gusto mo. Muling usal ko. Nanatili namang blanco ang ekspresyon niya. Sit! Utos niya na kinairap ko. Ayoko! Pagmamatigas ko. Ayokong umupo sa tabi niya. Ayokong kumain na kasabay siya. Walang emosyon niya akong tinitingnan. Sit, Sandra. You wouldn't want to see me mad. Anito't wala na akong magawa kundi ang umupo sa tabi niya. Eat! Muling utos niya at di ko pinansin ang sinabi niya. Nasaan ang pinangako mo? Kailangan kong bahay namin. Why would you need it? Dito ka titira kasama ko. Ani ang kinalaki ng mga mata ko. Ano? Gulat na tanong ko. You will live here. Ulit niya at kumabog ang dibdib ko dahil doon. Why would I live here with him? Ayoko. Hindi ako titira dito dahil may bahay ako. Ipinangako mong ibabalik mo yon. Ines na singhal ko sa kanya. You are my wife. Dito ka titira whether you like it or not. Kumuyom ang kamay ko dahil doon. Binaba nitong kutsara tinidor at tinapunan ako ng malamig na tingin. Give me a child. Walang atubili niyang sabi habang diretso nakatingin sa akin. Namilog ang mga mata ko dahil doon. Nababaliw ka na ba? Ano mo ba kung anong hinihingi mo sa akin? Hindi makapaniwala akong tanong. Anong akala niya sa akin? Why? You are my wife now. It is normal to have a child. Walang mababakas na kahit ano sa boses nito. Parang wala nga lang sa kanyang hinihingi niya. Unang-una, hindi kita asawa at hindi mo ko asawa. Nakapirma man ako doon pero that doesn't change the fact na pumirma lang ako doon para ibalik mo mga ninakaw mo sa akin. Pangalawa, hindi mo ko pag-aari. At pangatlo, hindi ka ang pinangarap ko maging ama na maging anak ko. Matapang kong sabi sa kanya. Hindi nagbagong emosyon ng mukha niya. Nanatili itong malamig na nagpadoble ng kaba sa dibdib ko. You can't do anything. Whether you like it or not, you're going to bear my child. Kampante niyang sabi. Nagpapatawa ba siya? Gusto niyang bigyan ko siya ng anak? Nahihibang na nga talaga siya. Hindi. Ayoko. Hindi mo ako mapipilit. You can have a child but not from me. Matigas na usal ko pa bago tumayo. Aktong pahakbang na ako patalikod nang walang ano-ano'y nasa harapan ko na siya. Nanlaki naman ng mata ko sa gulat. Paano nandito siya kaagad sa harapan ko? Ganon kabilis? Where are you going? Matalim ang tingin na tanong niya sa akin. Mahigpit tinawakan ng braso ko na kinangiwi ko. Natatakot man sinubukan ko pa rin maging matapang sa harapan niya. Uuwi na ako. Let me go. Matigas kong sagot na kinangisi niya. Kinikilabutan ako sa tuwing nagtatagpo ang tingin namin. Go on. Let's see kung papapasukin ka sa dati mong bahay. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong. May usapan tayo. Dagdag ko pa. You really think ibabalik kong lahat sa'yo kapag pinirmahan mong marriage certificate na yon? Nakangising usal nito na kinakuyom ng kamao ko. Sunod-sunod ang pagtaas at baba ng dibdib ko dahil sa narinig ko. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa sa sinabi niya. You fooled me. Bulong ko. Nagumpisang manlabong mga mata ko dahil sa pamumuo ng mga luha dito. Hinawi niyang mga inanghibla ng buhok ko na tumatabing sa mukha ko tinawakan ng baba ko para iangat ang mukha ko. It hurts, right? Being betrayed? Nakangising usal nito. You are a jerk. Namumuhing ani ko sa kanya. Nilapit itong mukha niya sa tenga ko. Oo, ako nga. Mas maraming impyernong mararanasan mo from this jerk. Arito't mabilis ko siyang tinulak at tinignan ng masama. Muling nabubuhay ang galit at takot sa dibdib ko. Get ready. Ipahatid kita sa eskwelahan mo.
Pag-iiba nito bago ko iiwan doon, natulala. Mabilis kong pinunasan ang ilang luhang kumawala sa pisngi ko. Bago nagpa siyang umalis doon, kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian kong lalaking yun. Walang emosyon siyang nakatitig sa dalaga na papalabas sa bahay niya at papasok sa kotse. Kinuha niyang cellphone niya at tinawagan ang ilang tauhan niya. Papunta na siya ng school. Sundan mo siya at siguraduhin mong ligtas siya. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, papatayin kita. May pagbabanta sa boses nito. Sinundan niya ng tingin ang papaalis sa sasakyan na magkahatid kay Sandra. Copy, boss. Ani ng kabilang linya bago niya ibaba ang tawag. Kumuyom ang kamao niya.